is MacArthur. I'm back. Dito tayo ngayon sa Cubao at mag-one shot Sagada tayo. Let's go! Okay, mukhang maulan na ride to. Nagantay ako ng konti eh. Kaya lang, wala, hindi tumitigil yung ulan. Eh, pag dinelay ko pa to, baka gabihin kami bukas. Okay, let's go! Sa video na to, mag-one shot Sagada tayo via Ifugao. Magsisimula ang ride sa Cubao, then dadaan muna tayo sa Sarap Mag-Bike Shop sa Tomas, Pampanga via MacArthur Highway. From there, lilipat tayo sa Maharlika Highway papuntang Cabanatuan bago harapin ang unang major challenge ng ride, ang 42 kilometrong ahon mula San Jose, Nueva Ecija hanggang makarating sa border ng Nueva Vizcaya. Pagdating sa Vizcaya, tatahakin natin ang sunod-sunod na bayan hanggang Bagabag kung saan magsisimula na ang tunay na laban. Halos 100 kilometers ng higanting ahon sa Ifugao papuntang Mount Polis hanggang makarating ng Bontoc Mountain Province. At bago matapos, may isang matinding ahon pa bago tuluyang makarating ng Sagada. Hindi man ito kasing haba ng mga one-shot rides ko papuntang Pagudpod, Bicol at Tapari na umaabot ng 500 plus kilometers, 400 kilometers lang ang ride na to. Pero sa elevation, babawi talaga. Paano ito? Pala, dapat dito. Ayun, doon. Okay, nalagpasan na natin yung monumento. Traffic na naman. Traffic pa din. Pwede ba makipunan? Okay, nasa may kawayan na. Nasa Marilao na tayo. Nasa Bukawi na. Okay, makakasama ko pala dito si Doc. Nandun siya sa Sarap Mag-Bike Shop sa Pampanga. Dito na sa Tuktukan, Bulacan. Ito yung Arco. Malolos, Kalumpit. Ito na yung Arco ng Pampanga. Time check, 6:30 PM. Okay, dito na tayo sa may Shell, sa may Best House of Chicken. Shoutout kay Cycling Chef. Okay, nandito na tayo sa Sarap Mag-Bike Shop. Grabing traffic. Si Doc. Yes, we're here. Yeah, let's go. Dito tayo sa Sarap Mag-Bike Shop. Kain muna kami ni Doc ng double rice. Ayan, shout out. Shout out kay Ian Howe tsaka kay Harry. Dito kami sa tindahan nyo, mga paps. Thank you, nagpasahan ako sinan. Talaga? Ayos. Timbang ka ba lang ba? Ha? Timbang ka. Hindi nga eh. May timbang sila dito. Ganon? Sige, timbang natin. Mamaya, pagka-picture. Wow! 15.2. Ayan po guys, oh. Oo nga, oo. 15.2 pops, kasama yung mga tubig. Parehas na po. Pareho tayo. 15 kilo yung mga bikes namin, kasama lahat ng laman. Kaya lang, si Doc, 30 kilos lighter than me. Babalik kami dito para doon kami liliko sa may San Simon. Ganda dito ah. Okay, sa ilalim na tayo ng NLEX. Okay, dito na tayo sa may rotonda. Actually, pag kumaliwa ka dito, papunta yan ng Mexico, Pampanga. So doon tayo diretso. Okay, dito na tayo sa Santa Ana. Welcome to Arayat. Nasa Arayat, Pampanga na. Arco ng Nueva Ecija. Nasa Nueva Ecija na.
8:38 PM. Tapos nandito na tayo ngayon sa may Cabiao. 100 kilometers na, 5 hours elapsed. Medyo nakabawi na. Kanina talaga, sobrang na-delay ako sa traffic eh. Okay. Malasakit bypass road. Grabe, ang dilim dito ah. Dito ko. Dilim oh. Woohoo! Ano ba ito? Ito na ba yung dulo ng bypass? Malasakit bypass road. 4 kilometers bago lumiko dun sa Maharlika Highway. Okay, ito na. Ito na ang Maharlika Highway. Okay, nasa Gapan na tayo. 9:10 PM. Gapan City. San Leonardo. Santa Rosa. Ito na yung Arco ng Cabanatuan. 9:43 PM. Dito pala yung office doon sa likod. Shoutout kay Biker Dude. Maraming salamat po. Nasa ano na pala tayo, Talavera. 143 kilometers na. Red Horse, extra strong. Welcome to Balok. Okay, 7-Eleven muna. Tara, Paps. Okay, dito kami ni Doc sa 7-Eleven. Ayan. Refill lang. Dito kami sa Santo Domingo. 10:55 PM. So, mga 20 minutes lang dito. Ay nga. Tapos diretso na. Okay. Larga na kami. Yun. Science City of Muñoz. Alright. Grabe yung headwind. Woo. Ito yung CLSU, oh. Central Luzon State University. Actually, simula doon sa Muñoz eh. Parang mga ano na, falls flat. Ayan oh. Ayan oh, pero yung gradient zero. Ayan. Nasa ano na tayo? Nasa San Jose City. 177 kilometers na. Clean fuel. Dami nakatambay oh. Mukhang tambayan to ah. Solid bar. Solid pala to eh. Oh, panis. Ito na. Mga 1%. Tuloy-tuloy na 1%. 12 midnight na. Alas 12 ng hating gabi. I love SJC. San Jose City. Ito na ang simula ng tuloy-tuloy na paakyat hanggang makarating ng border ng Nueva Vizcaya. 42 kilometers yan pero hindi ganun katarik, kaya zero category lang siya. Yung last 7 kilometers ang mas matarik, yung Dalton Pass segment, which is category 2. Unang ahon. Ayan na si Tok. Kita na lang tayo sa tuktok ng Karanglan. Kala ko, di nakaabutan eh. Ito na. Ahon. Ayan. Ahon. Sinasamahan pa ako ni Tok ngayon. Pagkasama ako si Kala, naka-old bike eh. MTV dala ko. Dapat nga naka-MTV ka para may partida ako. Yun, tapos na yung ahon. Sayang, pag umaga to, napakaganda ng view dito. Pakita ko na lang sa B-roll. Ganda ng view dito pag umaga. Ayan oh, ito yung maganda sa Coros eh. So alam ko na may paparating na ahon. Hindi ko kailangan mag-antay ng climb crew. Makikita ko na siya agad. Grabe. Nagkasunod-sunod ang mga truck at bus. Grabe oh, sa gilid ng bundok. Ito dito sa mga ahon na to.
Lagi mauna si Doc. Kasi 30 kilos yung lamang ko sa kanya. Kaya wala. Antayin na lang niya ako dun sa tuktok. Okay, 200 kilometers na. 9 hours 20 minutes elapsed. Ay hala, sarado na pala. Stop sana kami dito, kaya lang sarado na pala. Okay, ito yung mas broader view. So nagsimula tayo umakyat papunta ng Nueva Vizcaya. Okay, 50 kilometer break. 50 yung since last 7-Eleven, no? May Gcash kayo? Wala. Paano ulit? Pautang. May Coke kayo? Isang Coke. Tapos isang mineral. 500. Tapos isang Choco Mucho. At saka isang Pocari. Ikaw, Doc, anong gusto mo? Kape? Dalawa, kopi ko black? Dalawang kopi ko black, timpla. Dito rin kami tumigil ni Julius last time nung one shot apari. 1:23 AM. Naka 210 kilometers na. So nandito na yung simula nung akyat papuntang Nueva Vizcaya. Okay, 1:38 AM na. Ride out na kami. Tirayan na namin yung bundok. Salamat po, ma'am. Okay. Hala, bilis. Lamig. Dito na lang ako sa gilid. Masyadong makitid yung daan. Dito sa part na to, 4%, 5%. Kaya may konting recovery dito. Buti na lang naka-gravel tires ako. 5%. Ano ba yung percent na yan? Percent gradient is basically a measure kung gaano katarik ang isang ahon. Mas mataas, mas matarik. It can be measured by dividing the change in elevation within distance. For example, if makaahon ka ng 5 meters paakyat within 100 meters na distance, ang percent grade is 5 divided by 100 or 0.5 or 5%. Wala pa yung actual na na zigzag road. I think dito na yung simula kasi nandito yung mga truck Pagkababa ng mga truck na yan, nagpapalagay sila ng tubig sa brakes. Yan, ang daming mga tangke ng tubig. Tapos nagpapabasa yung mga truck. Ganyan yan. Yan o. Medyo mababa pa rin yung gradient dito. 4%, 3%. Choco Mucho. Pampalakas. Ang dilim dito. Dito medyo matarik na. 9% to. 6%. Hirap na hirap tong truck na to eh. Mukhang mabigat yung dala. 5%, 6%. Okay, dito sa part na to, 7%. Ito. Lapit na sa tuktok. Si Doc nandun sa likod. May hinugasan yata siya. May kainan dito.
Ayos. Ayan o. May mga tindang gulay dito. Temperature 24 degrees Celsius. So medyo malamig. Okay, ito na yung Dalton Pass. Ayan o. Woohoo! Tinayuan ko na. 6%, 7%. Yun, ito na ang arko ng Nueva Vizcaya. Panalo. Okay, time check 3:12 a.m. Grabe. Sir, pwede makiupo dito? Thank you. Grabe ang fog, oh. Hindi kita. Doon na lang tayo. O baba na tayo. Para hindi tayo lamigin, no? O tara, baba na tayo. Woohoo! Ito na! Haha! Grabe yung fog, oh. Ha! Alalay lang. Delikado, basa pa yung kalsada. Woo! Grabe. Ibig sabihin, umulan dito, kaya basa. Negative 6%. Wow, ang ganda oh. Okay, time check. 3:30 a.m. 240 kilometers. Hindi pa naman ako inaantok. Tulog ako ng kumpleto kagabi. So, yun. Alright. Nantay ko lang si Doc. Malabo yung mata ni Doc eh. So, medyo alalay siyang lumusong. Dito na raw kami. Yun. Ito lang kinaya nung pera namin. Wala na kaming pera. Hindi namin nadala yung pera namin. So, ang dami kasi. Ayos. Okay. Alis na kami. 4 a.m. Okay, actually naubusan ako ng battery. Wala pala akong baon. Kala ko may naipak akong battery. Buti na lang Osmo Action din yung kay Doc. Pinahiram niya ako ng isa niyang battery. Ito, puro pababa na to. Let's go. Hindi pala pababa lahat. May 9% na ahon dito. Okay, nasa Aritaw na. I love Aritaw. Okay, nandito na tayo sa Bambang. Time check, 5:15 a.m. Yan. 6%. Grabe oh, hirap na hirap yung truck. Okay. Ha. Tapos na. Okay, mag-withdraw lang kami dito sa BDO. Kanina kasi wala kaming pambili ng pagkain. Hindi kami nakabili ng soft drinks. Kasya lang para dun sa ulam. Buti meron dito sa Bambang. Try ako with 100,000. Oh, Nag-error. ganon? Masyado daw malaki? Insufficient balance. Okay, ito. Choco mucho. Okay, 5:42 a.m. Diretso na kami ng Bagabag, 35 kilometers. Grabe, ang ganda oh.
Wow, grabe. Ang ganda oh. Nasa Bayumbong na tayo. Nandito na tayo sa Solano, Nueva Vizcaya. Ayan o, Solano. 6:26 AM. Almost 300 kilometers na. Okay, next stop, Bagabag. Lapit na yung ahon, pero magpapahinga muna kami. Ayan o, I love Bagabag. Yan yung Bagabag Park. 7 AM na, 315 kilometers. Ito na yung mga bundok ko, natatawirin namin. Hindi ko alam kung makikita dito. Zoom ko na lang. Grabe yan o. Yan yung Cordillera Mountain Range. Nakita kami dito. Pabili. Parang 5 PM na ako. Pero ang tapos ng ako, gusto niya pa nagawin. Ilang beses na din nakapunta dito si Doc, kaya binibigyan niya ako ng briefing. Okay. So, 115 kilometers papuntang Sagada. Ready ka na, Doc? Let's do it. Yon. Okay, time check. 7:42 AM. Yun, mukhang maganda yung panahon. So, kamusta naman yung pakiramdam ko? Paras kami ni Doc. Hindi naman kami inaantok na yung babagsak na. Pero yung nafe-feel namin na puyat kami. Pero pares kami, naramdaman namin na medyo kulang kami sa ensayo. Kasi yung last na long ride namin, mga 4 weeks ago pa, Bataan 8. Tapos pares din kami na takbo yung tinitraining. Magmamarathon kasi siya next year. Ako din, magmamarathon sana nung November, kaya lang hindi natuloy. Pero yun nga, karamihan ng mga training ko sa takbo. Kaya hindi ako nakapag-build ng solid na mileage sa bike after nung China nung September. So eto, so far naka 315 kilometers kami. So titingnan natin dito kung last 115 kilometers kung kakayanin namin. Mahirap daw yung ahon sa Mount Polis. 45 kilometers siya, pero matitindi yung gradient. Anyway, we have the whole day kasi mag 8 AM pa lang. So hopefully matapos namin yung 100 kilometers 8 to 10 hours para makadating kami ng Sagada by bago magdilim. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ganda oh. Okay, welcome Municipality of Lamut. So nasa na tayo, Ifugao Province. Yung tulay na yun kanina, yun yung boundary pagkalagpas mo ng tulay. Ito ang una sa 3 major climbs ng Ifugao na sasagupain natin. 8 kilometers, category 2. Explain ko mamaya ano yung mga categories na yan. Ifugao State University. Welcome to Barangay Nayon. Ayos. 8%. Welcome to Kiyangan. Okay, malapit na yung tuktok ng unang bundok. Woo! Grabe to. Mga siya. Okay, nag-stop muna kami. Ito, ganda oh. Doon daw, doon tayo aakyat, Mount Polis.
init. Hanggang sa muli. Tapos na ang climb. Lusong na. Ayan o, Lagawe, Banawe. Dito pala yung Tinok. Dito tayo sa Lagawe. Welcome, Lagawe. Time check, 9:39 a.m. 341 kilometers na. Okay, ito na yung sunod. Ito na ang next major segment, ang Lagawe to Banawe Arc. 18 kilometers siya with 4.5% average gradient. In pro cycling, there are 5 climb categories. 4 is the easiest and 1 is the hardest. But HC or horse category is off the charts. HC itong ahon na to. Yung 42 kilometer na inakyat natin kanina sa Santa Fe, wala pa yung rating. Ibig sabihin nun madali. Ayan o, busy din yung town dito ah. Refill lang. Coke. Truth. Ito na, simulaan ng matinding ahon. Grabe dito. Taas. 9%. 8%. Tuloy-tuloy. Pero ang ganda ng view oh. Yun oh. 11% lang naman siya pero nakaka 347 kilometers na kasi ako. Kaya ang hirap. Kala ko general fatigue lang. Hindi ko alam, affected na pala ako ng altitude. Sana all kasing gaang ni Doc. Pahinga ako dito. Grabe. Kailangan ko kumikit. Hindi ako makapush. Sana okay na to. Mas okay na. Ay, grabe yun oh. Grabe yung view na yun. Oh, ganda. Grabe. Napakahaba ng ahon na to. 14 kilometers, wala pa ako sa kalahati. Okay lang sana kung fresh yung start eh. Kaya lang one shot. Although kasalanan ko yan. Anyway, pag ganito, meron kaming kasabihan. Tsaga-tsaga lang. Grabe itong siko na to oh. Ayan oh. Ayun oh. Tulak na ako. Pero hindi naman kabilis. 9-10%. Actually, pinakamataas lang dito, 11% eh. Pero grabe, walang tigil kasi. Ay, naku, buong maghapon to. Sana lang wag gabihin masyado. Na-underestimate ko yung altitude. Ngayong nasa around 1,300 meters above sea level na kami, mas kaunti na yung oxygen, kaya mas mahirap maglabas ng power. Same effort, pero parang hinihigop ng bundok yung lakas ko. Time check, 12 noon na. 361 kilometers. 70 kilometers to go. Ayun. Ayun si Doc. Sabi ko 12 kami mag... Yan, ito na yung pababa eh. Diyan sa tumigil. Grabe. Ganda dito oh. Ganda ng view oh. Sarap oh. Nilagang pata. Ay no.
Grabe naman. Doon kailan kami aalis. Doon pa umulan. Ay naku, ang lamig. Okay. Larga na. Thank you po. Alright, let's go. Buti humina. Hahaha. Yun na ang pinakamahabang pahinga namin. 1 oras after namin bunuin mahigit 2 oras ang HC na ahon. Kaya after 3 hours and 18 minutes mula sa Lagawe, narating na namin ang Banawe. Okay. Ito na yon, arko ng Banawe. Ayos. Woo! Yun, nasa Banawe na kami. Ganda oh. Parang Baguio dito. Sa Sagada po. Uwi na kami. Kaya. Ah. Ay. Sige po. Pupunta din sana sila sa Sagada pero mukhang naubusan ng oras kaya hindi na nila tinuloy. Shoutout sa inyo Master Ramil at Alan. Ay, grabe to. Grabe to. I love Banawe. Yun no. Ang view. Ayos. Woo! Galing mo, Doc. Ito na ang huling matinding ahon, ang Banawe to Mount Polis. 20 kilometer na HC category climb that starts at 1,092 meter altitude. Kaya yung mga 5 to 6% gradient will feel like 10 to 11%. This will be the hardest part of the route. Ay, grabe to. Hawi dito, Fag. Lamig. Kaya naka-jacket na ako ngayon. Ayan o, puro fog. Wala kang makikita view dito. Grabe, hindi pa rin tapos. Time check, 2:24 PM. 50 kilometers na lang. Grabe, walang katapusan. Kahit 7 to 11% lang to. Hirap pa rin. Grabe to, oh. Landslide to. Grabe to. Whew. Grabe, ang lamig. 19.3 degrees. Gusto ko na makababa. Hindi ako pwede magstay dito. Kailangan hindi ako tumigil. 15 degrees yung temperature. Pag tumigil ako, lalamigin ako. So dapat tuloy-tuloy na to hanggang matapos yung bundok. Grabe tong bundok na to, towering. Ang ginaw. Hindi na ako nakapag-video kanina. Pero nag-quick stop kami sa tindahan. Midlip ako ng 5 minutes. Nakatulong naman. Tapos minom ng kape. Naabot kami ang oras para hindi kami abutan ng gabi. 3:35 in the afternoon. Ito na yun? Alin dyan? Lahat to? Ay, pa Mount Polis. Pa Mount Polis. Actually, yung una kong plano, one shot Sagada via Baguio. Tapos Halsema Highway. Nadaanan ko na yung kasi lahat eh. Yun din kasi yung isang isang rule. Pag mag one shot, the best talaga pag nadaanan mo na. Nakita ko to sa vlog ng bus na may daan pala dito. Hindi pa ako nakapunta dito. So, binago ko yung plano. Ang na-underestimate ko yung weather. Hindi ko alam na sobrang lamig pala. Kasi yung yun nga, iba yung ahon dito. Tuloy-tuloy. Sa Halsema medyo undulating eh. Tapos yung sa Baguio naman, medyo maaga pa siya ng ride. Kaya okay lang. Ito kasi
last part na ng ride yung mga matatarik na ahon. Ang kapalit naman nun, mas maganda yung view dito, saka mas adventure. Yun nga lang, medyo mahirap talaga, especially yun nga as mentioned kanina, kulang kami sa ensayo. Again, altitude pala yun. Well, mas malaking impact sa akin kasi si Doc hindi masyadong issue sa kanya yung mga ahon, eh akong bigat ko, kaya talagang yun. Ito na ang tuktok ng ahon ng Mount Polis. Natapos namin ang 20 kilometers na HC category na ahon in 2 hours and 40 minutes. At this moment, nasa 1,900 meters above sea level na kami. Sobrang nipis na ng hangin, kaya ginapang namin ang ahon. Tapos meron ditong Mama Mary. Congrats! Yun yung radio tower. Ito yung ano niya, plaque. Bundok Polis. Dito na din ang border ng Ifugao at Mountain Province. So dito na tayo sa Mountain Province. Buti na lang binasa ko to. After nito, may 20 plus kilometers na lusong na may konting ahon sa gitna before makarating ng Bontoc, town proper. Then home stretch na. Ang lamig. Kailangan kong tiisin yung lamig. Ganda. Ganda. Yun oh. Wow, grabe, majestic. Ay, grabe to, ang ganda. Wow. Uy, ito naman. Grabe, ang ganda dito. Oh, shoot. Nakaka 402 kilometers na. 25 hours 13 minutes elapsed. So within cut off. 4:45 PM with 28 kilometers to go. So hopefully before 7 nandun na kami. Okay, ahon ulit. Walang takas. 2 kilometers. So nasa ano na, Bontoc Mountain Province. So from here pupunta na tayo ng Sagada. Natapos din natin ang mga major climb segments ng Lagawe, Banawe at Mount Polis. 9.5 hours hanggang makarating sa Bontoc. Wow. Nakaiba. Okay, so time now is 5:38 PM. So nandito lang ako sa may sa highway. Nantay ko si Doc kasi paglabas ng town, si Doc naiwan pala doon. Bumili siya ng tsinelas. So antayin ko lang siya dito. Siguro makakarating kami doon mga 7:15 ganyan. Not bad na rin. Hindi naman masyadong malayo dun sa target.
Hindi ko alam kung kita dito, pero may drawing dyan sa bundok. Ito, grabe. Sa umaga, ang ganda nito siguro. Hindi pa tapos ang laban. May 5 kilometer na category 2 climb pa na bubunuin bago makarating ng Sagada. For some reason, nung dumilim na, as usual, parang manumbalik yung lakas ko. Ngayon pag zone 2, 3 ulit ako. 10%, 11%, 15%, 14%, 16%. Kung kailan pa yun, patapos na dun, pinakamatataas yung gradient. Ganito to hanggang makarating dun, no? Yan, no? Pulang-pula. Grabe, ganun pa rin. 13, 15, 14. Grabe to, natarik. So, bilis talaga maglakad. Hindi ko alam ba't niyo na-invento eh. 4.5 kph paglakad. Pagka bike, 3.7. Ayun. Single digits na lang dito. Makes sense na i-bike. Pag mga 15 and up, nako, mas okay pa itulak. Ayan oh. Welcome to Sagada, Mountain Province. Nice. Nasa Sagada na. Tinawagan ko si Doc. Sabi ko, hindi pa ito yung backdoor. Parang walang sasakyan. Sabi niya, ito daw talaga eh. Pero grabe yung tarik nito. Ba't walang ilaw? Dali lang. Mahigit 5 kilometers lang itong ahon na to. Pero 53 minutes ko siya tinapos. Mahirap talaga. Yan. Talaga? O, di okay na. Tapos na ride. Okay, nandito na kami ni Doc sa Sagada. Ito pala yung marker. So, 6 kilometers earlier than what I expected. Buti na lang. Okay sa akin. It's a nice surprise kasi sobrang hirap pala paakyat dito. Kala ko madali lang. Anyway, so yan, tapos na ang one shot. Time check, 7:03 PM. So, di ba yung goal natin is makarating dito before magdilim. Well, nagdilim na pero hindi naman siya masyadong malayo sa 6:30 PM. Kaya okay pa rin kahit medyo nahirapan kami. Ako. Okay, at dito na magtatapos ang ating vlog. This is MacArthur. I shall return.